YouTube channel So ito, sabi ko nga sa inyo magiging active na tayo dito sa ating YouTube channel. So ito yung mga ginagawa natin everyday. So tumatanggap tayo ng mga project car, nire-restore natin from engine rebuilding, sa paint, and then ECU modifications and tuning. So dito guys, meron tayong customer, si Sir Paulo Santo Domingo. So nabili niya yung sasakyan na yan sa TikTok. So ito yung bomba yung engine, no. Ibig sabihin ng bomba, pinag-work lang para umandar yung sasakyan. So sira yung block, nagbabawas ng coolant. So ayun, hindi maganda yung takbo. So pumunta sa atin si Sir, humingi ng tulong kasi unang pinagawa niya is nagpalagay ng box, and then upon checking, maraming problema yung engine niya na nabili. And then nag-offer tayo kay Sir na kung gusto niya mag-upgrade from SOC, gagawin na nating dock yung engine niya. So kasi ang problema guys, kapag magpapalit ka ng surplus na makina, so hindi mo rin sure kung maganda pa yung loob. So yun yung disadvantage kapag bibili ka ng surplus. Katapos ang gagastusin mo is same, no? So nag-decide ako na ito kasi engine ko yan. So engine ko yan, complete papers. So walang problema yung engine na yan. Galing Japan, no? B16A. Yan. Ngayon, ni-rebuild to. So ito yung gamit ko dati kasi nag-upgrade na ako ngayon from B18C. So ito, bigyan ko ano ko lang sa inyo, bigyan ko yung specs nitong engine na to. So B16 yan, anong tawag dito, minachine shop ni Edmel, tapos sinandblast din niya yan. Tapos naka type R internals, so naka type R internals niya, and then stock lang yung cam gear, and then stock din lang yung mga panloob niyan, stock transmission ng SIR. Pero ito guys, yung sa manifold naka type R din yung injectors, type R yung manifold, pati yung throttle body. So kahit papano medyo may mas lakas na siya kung i-compare mo doon sa stock na B16. And then dito guys, nagpalit tayo ng engine harness. So ayan yung engine harness, makikita nyo dyan, bago na yan guys. Wala nang ano dyan, hindi na siya yung puro electric tape. And then binago na rin natin yung starter. So kapag kasi magko-convert kayo ng SOC engine to dock, marami kayong papalitan. Papalit kayo ng headers, magpapalit kayo ng engine supports from yung doon sa likod, yung tinatawag nila na T-bracket. Ayan. So aftermarket na yung T-bracket niyan. So nabili natin yan around 5,000 pesos ata, no? And then ito, tinanggal na natin yung power steering pump. So tinanggal na natin yon. Pinalitan na natin ng EPS. So ang advantage guys ng EPS is hindi na magtatagas yung mga wala nakiintinding mga leaks, no? Kasi isa yan sa mga prone, lalo na kapag mahilig ka magpatakbo ng high RPM. So ayan yung nangyayari, nag-leaks. So ngayon, inofera natin si Sir na convert na natin ng EPS. So and then at the same time guys, syempre dahil pag galing yan dito sa shop, hindi natin papalitan ng mga bagong bolts. Kasi guys, ang napapansin kasi natin pag luma na, no? Ilang years na tong ganitong Civic, kinakalawang na, at the same time nalo-lost thread na, no? Nalo-lost thread yung mga bolts. So nawawala siya sa proper torque ng mga nakalagay. Minsan may marinig ka sa loob, nakalampag, o may mga nagbabibrate na maliliit. Ayan, so nagpalit tayo ng mga bolts. Bago na yan. So ayan siya guys, diba? Lahat ng makikita nyong bolts dyan sa engine is bago na yan. Wala kayong makikita kahit dyan sa mga support na yan. Yan. And then dito in-stress test natin siya, no? Pinatakbo natin ilang kilometers din, ilang full tank, check natin kung magbabawas ng coolant, and then kung magbabawas ng langis. So ayan, so far ang ganda na ng takbo, naka-tune na rin yan, in-street tune natin yan. Tapos ayan, naka-headers. So ang susunod na sinabi kong upgrade ni Sir na kailangan niyang gawin is yung kanyang pipe dun sa mid pipe, kasi yung pang mid pipe nito is pang SOC pa, maliit. So kailangan niya at least 2.5 para at least mailabas yung power ng B16. And then pag nagpalit siya, magtotono ulit tayo. So ito yung project natin na Honda Civic SIR body na kinonvert natin to B16. Ayan siya guys. So makikita nyo, napakaganda. Maganda na siya manakbo. Doon sa shop kasi natin, ang goal natin is maging masaya yung customer natin. At the same time, yung shop natin maging masaya din. So kailangan sa pagdating sa pagkokotse, sa paggaganitong si Civic, mahaba yung pasensya nyo. Then at the same time, malalim yung bulsa. Kasi hindi na biro yung parts nito guys. Hindi na siya ganun mumurahin yung mga parts ng Civic. Lalo na kung mag-upgrade kayo ng mga ganitong aftermarket, no? So dito guys, ang ginamit natin nung ni-rebuild natin yung engine is
original lahat na Honda parts yan. From head gasket, mga O-rings, lahat. Yung mga rebuilding kit, hindi tayo gumagamit ng mga mumurahin na parts. Para kasi make sure natin na matagal yung magiging quality nung ating engine. So marami kasi dyan yung shop na ang ginagamit is mga aftermarket. Tapos hindi nagsusukat ng mga clearance, kaya yung takbo ng engine walang power, tapos ilang buwan lang malata na, kumakatas na yung mga langis. So kaya napaka-importanteng pumili kayo ng shop na talagang alam, no? Yung nagsusukat ng mga clearances, kasi kapag yan is pacham lang, pachamba, mga ilang buwan lang ang tatagal ng engine nyo na yan. So sayang yung pera nyong binayad, no? So ayan. So dito gusto natin masaya yung customer, masaya yung shop. So ma-enjoy ng unit yung customer ng pangmatagalan. Ayan, mailayo niya, madala niya yung unit na to nang wala siyang pangamba. Ayan. And of course, syempre hindi natin masasabi kung sakaling magka-problema, bibigyan natin ng aftermarket sales si sir. So kapag gusto niyo magpa-rebuild from painting, engine rebuilding, engine modifications, kung gusto niyo rin mag-racing from drag, ayan, nagki-cater tayo niyan sa Coco Pandan Racing. And then from ECU modifications and tuning. So ayun lang guys, bigyan natin ng kapirasong montage tong Civic natin na i-release ngayon. Alright? Bye bye, maraming salamat sa inyo, and wag niyong kalimutan guys mag-subscribe sa YouTube channel natin. Dito na tayo magiging active, no? So and then follow nyo rin ako sa Facebook ko and TikTok. Yan. So paikot ko muna kayo dito sa ating SIR body.